afterwards. Kasi mas focus ako sa animation. Pag animator ka, malalaman mo yan guys eh. Focus ka within the animation itself. Hindi dun sa itsura ng linya mo, yung mga ganyan. Later on na yan. Mas focus ka sa galaw. Okay? Kasi nga, you are the actor within the scene. Okay? So, if I have a face, muna natin, a head, kunyari, ng cartoon, yan, itong jaw, itong lower, yan ang usually pinagagalaw ng mga animator. Okay? Yan ang pinapagalaw ng mga animator. Yan. Itong skull or cranium, itong bilog na ginagamit, nga pala sa, napansin nyo, basic shapes ang ginagamit. Hindi ako nagdo-drawing ng, yan, yung paganyan. Hindi ako nagdo-drawing ng ganyan. Yung sinatsambahan ko, kasi pangit lalabas. Diba? Pangit, mawawala yung proportion, yung depth o lalim, yung perspective, and the needed silhouette ng drawing mo. Okay. So, burahin ko muna yan. Yan. So, itong kailangan. Okay. Yan. Oh, nakalaki. Yan. Yan siya. So, pansinin nyo, construction. I'm making a character through construction. Pinakonstruct ko siya through basic shape. Yan. Para, I'm feeling the basic shape, guys. Katulad nito, tunjaw. Pansinin nyo siya, pag ganon, yung kanyang imaginary edits niya. Yan, no? Di ba? Yung kanyang volume is paganyan. Yan, no? Paganyan. So if you want to add mouth out of it, ganito na lang yung mangyayari. Yan. Kung gusto mo idikit, yan. At lagyan mo ng gano'n. Kasi nga, we needed to be realistic dun sa ating ginagawa. Bakit mas malaki rito? Kasi nga, because I needed perspective. This one is kumbaga, nag-narrow na siya, maliit, because of the volume, yung depth. Ayan, no? Kasi nga, this part becomes leaner. Okay? Sa illusion na pinapakita natin. Okay? So, yan. Pag pupunta siya rito, yan. I want to make my character go into another place or from one direction to another. Gagawin ko sa kanya is dito ko naman siya lalagay. Ayan. So, ito naman yung settle. Ito yung settle pose niya. In a different ano tawag yan? Expression. In a different expression na. Kasi nga, our character had moved already, so it just created a different gesture or expression. Okay? So, yan. So, ito siya. Wait lang. Lapit ko ng konti. Okay, yan. Iparehas ko lang. Yan. So, kung nandito yung character ko, yan. Yan. Papupuntahin ko dito. Okay? Isa nga pala, ito
tinatawag ng mga key post, gaya ng sinabi ko kanina. Ano uli ang key post? Siya yung storytelling action ng eksena mo. Kung ano ang eksena mo, nagulat, nanuntok, sumaya, yung mga ganon, nalungkot, nagbubuhat, marami eksena. So ito sa akin pinapakita ko right now is parang nagulat, no? Parang gano'n, no? Natakot, yung itsura niya. So, wait lang. Ayan. So, ang gagawin dyan, bilang animator sa squash and stretch, it needed to squash para pumunta siya rito. Hindi lang siya sa mga bola ginagamit, pati siya sa ating characters, whether it's realistic or cartoony. This character is now a cartoony. Cartoony siya pala, yung ano niya. So, mamaya realistic tayo. Makikita nyo yung pinag-iba nilang dalawa. So, pag gusto kong magpa-animate ng mga Tom and Jerry style, ang gagawin ko is, yan, diba, dito, yan, I'll create a blank book, yan, kasi nga, wala siya, ano to eh, digital, hindi mo makikita. Pines ko lang yung onion skin para makita. So, para pumunta lang siya ron, ang ginawa niya is, ito na yung ano, yung squash and stretch. Squash muna. Okay? Teka. Ayan. Yun. Okay. So, ito. Ayan. Then, selection tool. Usip ko lang ng konti rito. Okay. Ayan. Selection tool. Then, brush tool. I will make it like this. Notice nyo yung ilong. Teka, lakihan ko. Ayan. Ay. Notice nyo ilong, medyo rin siya parang nako-compress na squat. Kasama yan, guys. Doon sa mga part ng jowl. Yung jowl, ito, ulit ito ha. Yung lower part ng face. So, yung jowl, magiging ganito. Magi-squash siya. Okay? Magi-squash siya into like this. Yung drawing ko ngayon. Ayan. Ayan. Then, yan. Then, eraser tool. Hindi ako ng maliit na eraser. Ayan. So, don't mind the construction, guys. Tingnan nyo yung galaw. Okay? So, yan. Yan. Okay? Notice the eyes when it close. Guys, kailangan ganyan pag-close ng eyes. Hindi, nag-message sa inyo. Hindi ko matingnan yung chat eh. Because I'm in a, wala naman. Sana siguro yung sa net. Anyway, so ayan siya. Notice the squash, the jowl squashes. Yan ah. Yung pang-squash nga pala ng jowl, guys, it depends yan sa volume. Pag sinabing volume, ito, ngari yan, bola, pero hindi bolong bola eh. Gawa ko ng ano, bola. Ayan, bola. Gawain ko, ayan. Pag sinabing volume, yung volume ng bilog mo, ito, dapat isipin mo siya may imaginary lips ka. Nagalaw. May imaginary lips ka na, ayan, yung loob, ramdam mo. Ramdam mo dapat na solid siya. Okay? Ayan. So, papansinin nyo, yan, ganun din to. Parang 3D. 3D students kayo, di ba, guys? Hello, sagot naman. Yes po. 2D po.
So mga 3D students, ganito yung nakikita nyo. Si Romel nga pala magiging teacher niya. Nag-subject na ba kayo? Hindi pa. O ako ang una. Ako pa lang. Ano po, sir? Okay, Sir Romel, yun ang magiging teacher niyo eh. After 3 sessions lang naman ako eh. Tuturo ko sa inyo mag-animate para pagdating nyo si Sir Romel, yung lahat na i-model nyo, kumbaga characters, i-rig lahat is nalagyan ng ano tawag dito, mga texture, magiging buhay siya. Kasi sometimes most students sa academy, nakikita ko yung kanilang gawa na sa mga 3D students, boring yung portfolio nila. Kaya dapat guys, hindi lang buhay na buhay ang character mo through its animation, dapat may storytelling concept ang portfolio mo. If I would be your visual storytelling teacher, I would teach you more of that. Okay, kaso ewan ko lang. Anyway, I'll continue. So, I will erase this na. So, yan, solid siya, di ba? I'll erase it. So, yun yung sinasabing mass. So, dapat, yung solidness kanina, ng bola, ang technique, ito technique, yung kalahati ng ma-squash mo siya. Yan. Dapat doon sa tip na yon ha, guys, doon sa tip, sa tip na yon. Natin, yan. Doon sa tip na yon. Yan, dito mo siya yung squash. At depende yan sa gusto, doon sa eksena mo. Kung mataas o malakas ang hinihinging squash, you need to squash it more. Siguro, more pa. Yan. Then yung cranium, dahil matigas ang cranium, yung ulo to, dapat konti lang. Kasi nga parang tayo rin, parang tao, i-relate nyo rin. Parang ang tao rin yan. Ang bumbunan natin o yung skull natin, siya yung matigas, di ba? Yung lower part natin, yung sa medyo part, yan yung medyo na-stretch, di ba? Pero with a certain limitation lang. Unlike cartooning, wala talaga siyang boundaries. Talagang pwede mo siyang squash and stretch. Basta wag ka lang mag-i-splat, guys. When you said splat, yun yung halos level na sa ground. Yung para mo tubig na o bula na. Di ba yung mga ganon? Wag lang ganyan. Okay. So, eto, mapaglaro. So, ito yung kanyang galaw na squash. So, notice the hair. Naiwan siya sa taas. Notice the hair. Naiwan siya sa taas. Tatandaan nyo, yung sinabi ko kanina. Ano yung 3 things to animate? Could someone answer me? Yung 3 things to remember pag mag-animate kayo? Ano-ano yun, guys? Sige nga. Desiree, can you answer? Hello? Ay, sir. Medyo malabo po, sir, yung video kanina. Ano ba tawag dito? 3 things to remember. Ngayon ba malinaw ako, guys? Ngayon po, sir, malinaw po. Pero po yung video kanina po, sabog po yung tunog niya. Na ako magre-recording. Puro live na lang kagad. But sige. 3 things to remember when animating. There is science involved. Okay? Diba nga yung tumalon kaninang sako? Kahit tayo guys, pag tumalon tayo sa ere, bumabagal tayo. Hindi lang natin napapansin yan. Kasi ba't mapapansinin yan, di ba? Pero pag animator nga sabi ko kanina, keen observer ka. Lahat ng bagay napapansin mo na. Ultimo pag-upo ng tao, galaw ng tao, galaw ng hayop, lahat papansinin mo. Kasi nga animator ka. Merong panahon na darating ikaw ay mag-animate ng mga bagay na nakita mo at dapat yun ay maramdaman mo. So,
There is science involved. Yun nga, bumilis dahil gravity. Another one is common sense. Napaka-importante yan. Kung matanda ang ina-animate, bakit mo siya patatakboy ng mabilis? Matanda. Di ba? So, dapat naaayon lang sa bilis ng isang matanda. Ganon. Common sense, di ba? So, marami eksena na involved yan. Hindi lang matanda, basta marami. Ano pa? Yung pangatlo, yung cause, dahilan. Tama ba? Dahilan Tagalog. No? Cause and effect. Okay. Dapat mayroon munang dahilan bago ka mag-react papunta dun sa gagawin mo. Yun yung ibig sabihin nun. Tulad kunyari, I am teaching right now. Then suddenly, an explosion dun sa malayo naman sa amin, sa labas. Okay, may sumabog. Boom. Ano na magiging reaction mo bilang tao? Okay, di ba? Bilang human. Siyempre, unang reaksyon mo is nagulat. Ha? Yan yung unang maano mo. Ha? Saka ka lilingon doon sa narinig mo na pinanggalingan o direksyon ng sabog. Di ba? Ganon. Hindi yung pagsabog, tingin ka na kagad, takbo ka na nga ron. Hindi ganon. Eh, paano kung papunta sa yung sabog? So, mag-react ka muna na, ha? Then, saka ka, anong tawag dito? Saka ka lumingon, okay? Saka ka lumingon, okay? Ganun yan. Saka mo puntahan, okay? So, yun yung tatlo, 3 things. So, ito yung squash. Then, pagka-squash niya, I will add again at 2 frames. Usually, pag mga squash guys, ito walang reaction pa to eh. Diniretso ako na kagad sa squash inserts kasi yung example. So, i-squash ko kagad. Pero dapat to guys pag gagawa kayo ng animation, merong reaction muna. Lilingunin niya muna. Kumbaga, kung dito, I'll add frame to it. Ayan. Kung dito, 2 frames at another frame would do. Ayan. So, dito, F7 ako. Dapat yan, meron tayong ba't hindi nakita to? Ayun. Lolo ko na yung kasi obsolete na. So, dapat meron kang ibang kulay naman. Lighter. Ayan. Ganyan na. Ay, darker red. Ayan. So, meron ka dapat reaction muna. Ayan, may ganyan ka-reaction muna. Bago mo siya pa-anticipating. Ayan, meron ka muna. So, notice the hair now, it goes down. Tatandaan yan, yan yung common sense. Common sense. Common sense yan. Ayan. Common sense yan. Unong nag-react siya pataas, kumbaga slight tilt ng head, medyo pataas. So, nangyari dyan, wait lang, i-adjust natin. Ayan. Ayan. So, tingnan mo, i-flip mo, ayan, i-flip mo siya. By flipping it, you can see what is happening. Hindi siya papel, kaya I'm scrubbing my cursor. Ayan, no? So, napalingon siya. Then, sa kanya ginawa yung gusto niyang gawin. Ayan. Yung pupunta niya, ha? Parang ganun. What? Ayan. So, ayan na. Then, to. Ayan. So, ito, siningit ko lang. Dun tayo sa pinaka-actual natin, yung squash and stretch. So, ayan. Nasaan yung isa kong ano? Nandun. Kasama pala ng 1. Anyway, another pose. Okay. Ito na yung magiging key, another key pose again. So, lahat to key pose guys, yung nakita nyo. Lahat yan key pose. So, ang mangyayari dyan,
again, itong character na to, nararamdaman niya naman yung galaw, di ba? Ayan. So, dito, ang movement niya is gaganon. Ito yung cranium. Teka, ang hirap. Pangit kasi yung pentap ko. Mumurahin. Yun lang eh. Hindi kaya yung ano eh. Wala kasing ganong racket. Sa net lang. Ayan. So notice niyo yung jowl. Ayan o. Bumatak siya. Or nag-stretch. Ulayin natin yung iba. Ayan. Eraser. Mag-isa. Wait lang. Ayan. 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 So ito yung stretch niya. Pagka squash, then goes to in a stretch. So notice the naglalakas yung tinta eh, yung brush eh. Hindi ako maka-work freely. Naglalakas yan. Dapat to makanto tayo ng konti. Konti lang. Yan. Usually no ang tawag dyan. Walang ano yung ipin yung baba. Dila lang. This one is the tongue. Yan. Tongue lang kaagad to. Ayan. Tongue kaagad. This is the teeth. The upper teeth. Ganyan yung ano. Ayan. Then, upon seeing, baliktad, sorry. Upon seeing, di ba doon sa reaction, nag-squash siya, then, the stretch applies. Ito na yung stretch. Sa stretch, pag cartoony, pwedeng mong paliparin yung mga kilay na yan. Yan, pwedeng hindi pantay, pwedeng mong pagpantayin, nasa iyo. Okay? Gusto mo, pagpantayin natin. Yan. 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 Then, notice the shoulder. Ayan, no? Busog natin. Selection tool. I will use it. Yan. Yun. Then, slice. Parang lumaki. Yan. Yun. So, scrub it. Ayan, no? Squash and pick. Tatandaan niyo yan, pag gumagawa kayo kahit digital ang ginagawa, especially nowadays, digital na, lalagyan niyo ng ganyan kung ang character niyo ay cartoony. Okay? Mamaya, doon ako sa excuse me, doon sa realistic para lang makita niyo yung difference. Yung hair nga pala, dahil meron tayong overlapping action, it goes like that. Hindi tinatakba ng muka. Ayan. Ganyan mangyayari. Ayan. Kumbaga, trailing. The hair is trailing dun sa actions na ginagawa niya. Ayan, no? Then, the next step would be another 2 frames. So ito puro keyframe, key poses lang guys ha, wala pa siyang in between. Magkakaroon ng in between yan. Okay, yan at ito dito. When you are animating it, ganun yan. So dahil pinapakita ko sa inyo yung cross-insert principle, later on naman makikita nyo sa akin yung
paano mag-animate ng buo talaga. Yung buo talaga. Kasi ngayon, pinapakita ko muna yung mga principle. Okay, so F7, another keyframe to it. Ayan. So, itong F7, etong kanyang, itong pick na to, di ba, napansin nyo, the character had gone up, di ba? Pag anticipation, guys, always on the opposite. So, medyo nakatilt siya rito, di ba? To its left. Then, pero, ang tawag dito, yung fronting ng mukha niya, papunta doon. Nag-backward siya in a way na slightly to its left. Diba? Pero yung fronting ng head niya is papunta na doon sa pupuntahan niya. Ganun dapat ang so a-analyze nyo pala yung bawat nagaganap. Okay? Para dito pa lang nafe-feel nyo na yung animation per se. Okay. So next step, squash, stretch, then squash again. So our character is now at its peak nung gulat niya doon sa nakita niya kaninang reaction. Okay? So, ito yung tinatawag na stretch. Okay? So, yung peak na to, dapat yung susunod mong drawing, diyan ka lang. Huwag kang lalabas dyan. Okay? At dyan ka gagawa ng squash mo. Yung peak niya, ito, yung peak na to. Okay? Diyan ka gagawa ng ano. Then, bakit mo yung gumawa ng ganyan? Ito yung nakita nyo kanina sa demo. Ito yung follow through. Hindi ka naman nag-stretch ha? Nanigas na lang ang bunganga mong ganito, di ba? Diretso-diretso. Kailangan sumunod tumpanga mo. Di ba? Kailangan sumunod. Ayan, sumunod siya uli. Hindi yung maninigas na lang yung pangat ilong mo dun. Ayan. Eraser tool. Let's make it bigger. Ayan. Para makita naman yung dito. Ayan. Ayan. So, ano mga ano rin. Ayan. Pwede na yan. Okay, then, diba, yung mouth niya rito, fully stretch. So, dito, napalaki. Ayan, ganyan lang. So, dito yung cushion niya or follow through niya dun sa kanyang jowl. Notice anong tawag dito? The mouth. Pag anyang what, di ba parang what na eh? What? So, dito, the eyes now tends to widen. Kasi nga, ito yung ayusin ko nga. Undo. Yan. 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 Notice din the other eye, yung right eye fronting us. Ito, itong eye na to. It is more narrower or leaner. Kasi nga, because of the illusion we are making na it has an imaginary lips, yung character, and that the character is solid. Okay? Notice the eyes, kung anong tatandaan nyo, kung anong na-create ng eyes nyo, na form, yan o, yan na form, di ba? Yung eyelid ba to? Eyelashes. Yung eyelashes, kung anong na-create na form yan, yung upper part ng eye, ganun dapat ang mata mo. Tandaan yan, ha? Okay? So, lilitang ayusin ko. So, umangat siya. So, yung buhok niya, doon lang. Yan. Yan. Yan natin yung pagkaganda. Sinahabol natin is D.
animation per se. Okay. Ayusin ko lang, parang malaki yung part na to. Okay. Kaya nga pala guys, paano kayo gagawa ng activity sa akin? Saan nyo ipapasa? Through a flash player ba? Katulad nito? Pwede bang magtanong muna? Meron ba kayong ganito? Flash? Animate po, sir. Ayun, pwede. Kahit, Animate din po. yun. Okay yan. Ang tawag dito, gawin nyo lang ganito muna. Frame. Hindi siya gagawa ng symbol. Hindi nyo siya isi-symbol kung marunong kayo mag-symbol. Two frames muna tayo. Kasi there are two things on how to animate on a digital. One is like this, yung frame by frame. The other one is through symbol. Parang ganun din sa Toonboom. Nagiging symbol siya. Kumbaga, kinoconnect each part. Okay? Hindi naman actually symbol yun sa Toonboom eh. Pero kinoconnect each part through rigging, then saka siya gagalaw. Pero para rin siyang symbol. Para na rin, in a way, siya symbol. So, ganito lang muna example natin, okay? Kasi 3D naman kayo eh. Hindi naman kailangan talaga fully knowledge about yung sa CC Animate na gagawin niyo pang symbol. Okay, so punta na ako rito. Dito yung kanyang shoulder. Ayan. Notice niyo yung thrust niya, guys. Pag ano na, oh. Okay, pag ano na. Kasi nga, di ba, ito lang, yung una pa lang thrust niya, ayan, papunta na dun. So, yung sumunod, syempre, pag ganun pa rin. Yan nga yung follow through na sinasabi. Follow through. Oh, wala palang tenga. Yan. Yan. See? Yan. What? What? So, di ba? Napansin nyo? Adjust natin. Control A. Move it a bit here para more, yan. Para tama yung spacing o sinasabing timing. Ayan, ha? Napansin nyo? Alin yung part ng acceleration? Ito. Ito yung part ng acceleration. From this part to this part. Animation always needed a gap, guys, para magkaroon ng weight. Ayan, nakita nyo to? From here to here. May gap, di ba? Bigla na lang siya pumunta. So, sometimes we add T-pose on this, yung drag. Dinadrag niya yung ulo niya papunta rito. On a single frame, one frame lang. One frame. Yan. Ay, tumulat. Yan. Single frame lang. Yung mga nakikita nyo ngayon ay two frame. Yung drag, kaya single frame, one frame lang, para lang ma-feel ng character na pumunta siya papunta sa pose na to. Gumalaw siya papunta rito. Kasi pag hindi mo nilagyan ng mga breakdown drawing, yun yung tinatawag na breakdown drawing, guys. Kumbaga, you need to insert key pose drawing. But it is a breakdown. Bakit? Kasi nga nasa pagitan siya ng two key poses, yung breakdown. So, may dragging motion dito sa pagitan nito. Ayan, na nakaganon. Ayan, nakaganon. Ayan. Hila-hila yung jowl. Ayan. So, gaganda siya. Di ba? Pansinin nyo. Kung meron yan, kung naglagay ako kanina, then pupunta ron, no? Di ba? Pak. No, di ba? So, para ka nang nag-work Disney na ginawang animation. Ayan. So, yun, no? See? Then, ito yung sinasabi sa slow in, slow out. Mabagal sa umpisa, bigla na lang, mabilis sa gitna, tapos, nasaan ba yung huli? Ay, natakban eh. Ito yung huli. Open ko nga yung huli. Nasaan ba yun?
Nasa first post. Wait lang, I'll copy it. I'll use the lasso tool. Ayun. Cut na lang. Cut. Lagay ko rito. F5, insert frame, then paste. Control, Shift, D. Okay. So, ayun siya. Bakit, napansin nyo, bakit ko dinamihan yung post from here to here? Teka, ba't sumama siya? Teka. Again. I add this back. Wait. Yan. Control, Shift, D. Yun. Bakit ko dinamihan yung frame nung patapos na siya? Ayan, no? From here to here. Bakit? Kasi, guys, sa slow in, slow out, di ba? You need to, kumbaga, ano ba yung sinabi ko kanina? Slow in, slow out, where, ano nga ba ibig sabihin? The movement needs time to accelerate and to slow down. Di ba? So, eto na yung part na kailangan mag-slow down naman si character. Okay? Ito yun, yung part na yun. So, dapat normal na uli mga shoulder niya. Yan. Pero, importante dyan, tapos yung stance niya, yung body stance niya, hindi na dragging. Okay? Just like the last two posts, dragging, no? Di ba? Fronting yan. Yung thrust niya papunta rito. So, dito, normal na. Ayan. So, ito yung relax na siya. Relax na yung character. Yung ipin niya, madumi kasi. Yan. Ayan. Ito yung ipin. Ayan. Ayan. Ito yung sara ng bunganga. Tapos ganyan. So, yan. Nag-normalize na. Hindi yung to animation mo na kagat-kagat yung ipin yung ganyan. Di ba? Bigil na bigil. At ito rin na stretch. So, hihinto siya na dun sa hininging expression sa eksena sa ganito na pose. Yung relax na yung bunganga. So, yan yung tinatawag na settle pose, guys. Pag sinabing settle pose, kailangan relax na ang character mo. Pero yung kanyang expression na ibigay mo dun sa hinihinging main action ng eksena. Okay? If I would play this, kung nga, walang in between play. Pero, di ba? Ayan, no? Wala pang in between yan, no? Yung buhok, guys, maraming movement pa yun. Kaya sumabay eh. Dapat hindi sasabay ang buhok eh. Dapat yung buhok umihila. Napansin niyo unang ganda, oh, di ba? Ayan. So, ito dapat ang buhok na ito, nagdadrag na pa ganito. Ayan, siguro nga natin. Nagdadrag na dapat ang buhok na ito. Kasi kung may drawing dun na in-insert ako, dapat ang buhok na ito. Ganito na. Ba't hindi naglilipat kayo? Ayan. O, buwan mo. Ayan. Ayan. Yun. Ayan. So, yung book niya, it would be dragging. Etong isa, tingnan ko ay, sinama ko nga pala yung drag. Ayan. Ayun. So, yung drag, yan. Hila-hila niya. Yan yung overlapping action. Hila-hila niya yung buhok. Kakita niya, dento. Yun. O na single frame lang yun. Isisingit siya sa pagitan ng key pose to key pose. Ayan. So, yan yung squash and stretch. Okay? Naintindihan ba, guys? Tulog na yata. Yes, sir. Hello, okay.
Anyway, eto naman difference nila ng anong tawag dito, realistic naman. Okay, realistic. Pinag-iba lang nilang dalawa pag sinabing realistic. Guys, simple lang. Hindi ko na ako mag-elaborate more kasi ang dami pa eh. Ilang oras lang ba tayo? 3 hours lang, di ba? Oh, so, hindi na ako, kaya hindi ko na pinapaganda ng studio. Hindi paganda ng drawing to. Ang ano natin is yung movement. Okay? Yan. 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 So, meron tayong character. Si, yan na nga. Yan. Okay. Yun. Hintay nga kung pwede mong palabasin ng konti. Yan. Yan. Okay. So, ang difference lang nilang dalawa. Same actions ang gagawin ko. So, lagay ko na lang banda rito. Yung ano, F7. Okay. Yan. So, same action. Oh. Yan. Okay. So, same action na hinihingi ng eksena. Kahit realistic guys, walang ipin sa baba. Ganyan sa animation. Hindi kami naglalagay ng ipin sa lower part niya. Puro upper, ano lang, peak. Okay. Kada ko ay sumulat. Hagod ako ng hagod. Ayaw sumulat. Yan. Sumobra lang. Hindi napansin niya. Yan. Yan. Okay. Yan. So, same action lang. Ang difference lang niya ganito. Okay? Di ko nalalagay yung mga kanina kasi dito pa lang naubos na oras natin. Kakainin yung ibang oras natin. Okay, yung ibang principles, yung lectures natin. Anong oras na ba? 3 na. Naku, 1 hour na lang patay. I have still many examples for everything, for every principle. So, F7, yan, brush tool. So, ganito lang, anticipation. Okay. Ganun pa rin. Tatandaan nyo pag gumagawa kayo ng character, sa bagay, hindi naman kayo. Hindi nag-morph yung character. Yung squashing na lang. Yung squash part, it needs to have no squash at all pag realistic. Ang ini-squash lang natin is the movement itself. Pansinin nyo to, movement lang ang tinago ko. Yan. Yan. But the action, just like what you have seen doon sa
cartoon are still of the same action. Yeah? Yan. Same action siya. Yan. Batman. Ah. Yan. So, if bob down, ayan o, masyadong malakas, huwag masyadong malakas, tandaan niyo yan. Q, pag realistic, huwag masyadong malakas ang galaw, guys, kasi mag-jerk, yan, ganyan lang. Pero depende pa yan, guys, ha, sa eksena. Pero kung yan, kunyari, tatakbo to, tatalon, pagkakita, tatakbo, pwedeng malakas. Pero kung ganito ang reaction lang, hinaan pa natin. Ilapit pa natin siya. Ayan, ganyan lang. Okay? Ang ano lang, lumaki. Okay? So, yeah. Let's see. Yun. See? Notice it? On the parts of the face, of the head, walang nag-morph. Okay? Walang nag-squash. Only the pose itself squashes. So, ito hindi ko na siguro gawan nung sa stretch. Basta nag-stretch siya, okay? Nag-stretch siya, guys. Okay, na katulad din nun. Nag-stretch siya, ayan. Yung laki nito, cranium, same lang yan. Okay? Pag realistic, huwag yan binabago. Kahit nag-squash siya, kahit nag-stretch siya, huwag yan binabago. Okay? Yung laki, yung taba. Tatandaan niyo yan. Huwag niyong babaguhin yung taba niya. Okay? So, magbabago lang is itong jowl. Kasi nga, we have a ano tawag yan, jaw. Pero, limited pa rin yung kanyang pwedeng magawang action. Kasi nga, pati eyes, di ba? Limited lang ang eyes natin. Yan, ganyan lang. Burin ko nga itong part na ito. Yan. Limited lang yung ating panga, hindi siya pwedeng gumawa ng todo. Pero alam ko si ano to, si Wayne, yung dati si Jim Carrey sa The Mask. Diba? So, same procedure. Pero, wala siyang morphing, hindi nagbabago. Okay? Ayan. Hindi nagbabago. Ayan o. Kapara natin yung mukha. Hand to selection to parang ko lang yung mukha. Okay, parang diba? Ayan. So, dapat yan. Medyo ano. So, may limitasyon yung panga. So, yan yung squashing stretch. Okay? Naintindihan ba, guys? Hello? Yes, sir. Tama. Okay. So, yan yung squashing stretch. Do you want more of it or sunod na tayo? Sunod na tayo, no?
Oo, sunod na tayo example. Siguro naman naintindihan niyo na. Okay? At hindi naman magulo yung ating sound system ngayon. Control A, paano nga ba mga Shift F6. Okay, Shift F5. Yun, to erase. You added Shift. Okay, next step is the anticipation. Anticipation, yan yung buwelo kailangan pag may gagawin ka. Okay, so, ba't kumaga? No. Kasi walang ano. Okay. Ayan ko muna to. Ayan. So, buwelo. Maraming paraan ng pagbebuelo. Okay? Kunyari, itong character na to. Ayan. Gusto niyang makalingon siya dyan. Ayan. Makalingon siya dyan. Ayan, makalingon siya. Hindi na natin lagyan ng jowl. Gusto niya lumingon dito. Lumingon dito. Basta lingon lang. Walang expression. Walang expression na gano'n. O, pwede natin pangitin pagka lingon niya. Maganda pala may expression. Okay, so, ganyan. Okay. So, ayan. So, ayan. Pag gusto mong palingunin ng character mo from one end to another, ang ginawang galaw niya, kailangan lamang ay nilagay tayo nito rito. Kailangan lamang ay F7. Kailangan lamang etong galaw niyan to ay first is papikitin mo muna. Yan. Kasi parang initial reaction niya na he had feel something on his right. Parang gano'n. So, yun na lang. So, yan. Yan. Kumbaga, may na-feel siya. Something on his right. Then, after doing that, gusto ko nga ito dito. Yan ito. F7. Yan. Tunes pa lang siya. Lilingon. Okay? Nakita nyo, walang movement ang mga ulo niyan. Parang trace back lang yung pinaka-main niya. So, yung ulo, okay, doon pa lang siya lilingon. Ayan. Doon pa lang lilingon yung character mo. Na nakaharap pa rin dyan, yung same as. This is same as. Same as. Parehas pa rin yung ginawa. Saka pa lang siya, kumbaga, yung katawan naman niya mag-a-anticipate. Diba? Mas maganda tingnan. Parang yung mga napapanood niyo sa sine, television. Saka pa lang siya. Hindi yung katulad kanina, di ba, bumelo lang kagad. Squash and stretch kasi yun. Yung minagpasayin sa atin doon, squash and stretch. We add more to that action yung kanina. Gaya nito. Nilingon niya muna, then saka siya nagulat, nag-react, then saka siya bumelo. Yung kaninang nakita nyo, na bumelo rito, papunta rito nagulat, then pumunta rito. Yan. Yan yung nagulat. Okay? Or, ang tawag dito, anticipation. Sa mata o sa mukha. Okay? Sa mukha lang yan. Okay. Another one is another layer. Bulayan ko na siguro itong layer na to. Ayan. Ay, mali ako ng bula. So, ayan. This part, siguro, ayan, kung meron akong character,
character ka. Notice niyo yung pag gumawa ko, kahit rough lang siya. Tawag dito, basang-basa mo yung ginagawa ng character mo. Yung character ko. Ayan. Wala akong tinatago, pero lang yung kabila. Yung kabila, hindi ko naman itatago yan. This is the shoulder blade niya, or shoulder patch niya. This is the other shoulder. Ayan. So, siguro yung isa, dahil hindi ko naman i-emphasize yung movement sa kanya, I will make it this way na lang. Okay. So, siya. Ayan. So, mag-anticipate to. Papunta sa ganito. Ano yung gagawin niya? Make it open. Ayan. So, diba pwedeng gawin niya ito? Ayun. Ayan. So, this is the shoulder and yung buto sa likod. Okay. Ito na nga. I will control A. Then move it to the left. Use shift para mabilis. Ayan. Okay. Then remove this. This is edit all from part na yan. Kumbaga kung gusto mo siya hawakan lahat. Ayan. Meron din ganyan yung anime. Paglaruan niya lang. Marunong baka yun nun. O 3D lang. So yan. So tumuro si character. Si aking character. Tumuro. Napansin niyo yung silhouette niya? Ano? Tumuro. Wala akong tinago. Tatandaan nyo, animation yung pupunta nyo. Kaya wala kayong itatagong parte ng katawan. What if, kung especially sa inyo, 3D, gusto nyo yung gumawa ng mga katulad ng mga karakter sa Dota, di ba? Punong-puno ng armor. So, make your poses more loose. Yan, naka-loose siya. Napaka-importante yan. Kasi kung lalagyan mo pa ito ng armor, di ba? Kung, yan, mga ganyan armor, kunyari lang. Yan, di ba? So, hindi na makikita yung kamay. So, i-loose niyo siya. Yun ang kagandahan ng turo ng ganito. Dahil sa YouTube, hindi gano'n ito tinuturo. May daya eh. Hindi lahat tinuturo. Turo. Yan. So, our character is pointing. Yun yung anticipation niya. So, ano pwedeng gawin sa anticipation niya? Guys. Ano pwedeng gawin sa anticipation niya? Siguro, initial reaction niya is pwede ano tawag dito? Pwede lingunin niya. Nilingon niya. Slight ang tawag dito, tilt ng head upwards. Slight tilt ng head. Then same as siguro na lang ng katawan to. Same as. Basta ang importante is nilingon niya. Ginawa niya yung motion na yan. Ayan o. So, dito yung, kumbaga yung part na wherein our character had reacted. Ayan.
Yan. Pwede mong gulawin yung kamay para hindi naman turo mannequin. Masyadong matigas yung kamay. Pero slight movement na. Dito lang halos. Yun lang. Yan. Slight. Kasi bakit ganun? Bakit kailangan, notice niyo yung arms, yung especially the lower part, yung hand, hindi ko siya lahat pinapunta dito to the left. Yan yung overlapping action. Kumbaga, one thing at a time. Hindi lahat pumupunta sa isang lugar sabay-sabay. So yan, then another, may drawing pa isa yan, dun pa lang gaganon. Yan. Saka ito yung final drawing niya. So ito yung initial drawing, then ito. So may drag motion. At merong overlapping action. So yan. So itong isa, pwedeng slight lang. Kaya hininaan ko nga pala, again, yung movement ng arm. Binigyan ko lang emphasize yung bob up niya or head up niya ay dahil yan yung pinaka-hinihingi sa'yo na action. Na tingnan mo, may nakita ka, kaya mo tinuro. He goes out there, parang gano'n, di ba? Yan. May nakita siya, then tinuro. He goes out there. Yan. Pag nilakasan mo yung kamay, mag-aagaw pansin na yan sa galaw ng ulo. Mas titingnan ng tao, tayo, mga viewer, audience, yung movement ng kamay. So, make it subtle. See to it that your actions are based on the intensity ng scene o dun sa gagawin niya na eksena. Kaya pwede mo to slight lang na bumaba. Ayan, ganun lang. Andun lang. Ayan, kumanan lang. Napansin nyo, ang pinakagumalaw ay itong ulo. Ayan. So, yung anticipation niyan, ayan, it needs more pain. Ayan. Pag anticipation, it needs more pain. Okay? Kasi bakit? Preparation siya ng isang action. So, dapat nababasa ng viewer kung ano yung susunod niyang gagawin upon getting to dun sa reaction niya. So, dapat itong anticipation, kaya nga preparation for the viewers to feel what the scene would be. So, notice this one. Ito yung sinasabi kong line of action. Notice the line of action una. Yan, no? Ang ginawa ko, I bend it more to this. Ayan, no? Tapos itong part na to, pinaganong ko. Diba? So, yan ang line of action niya. So, yan. 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 Meron pang isang galaw yan, guys, ha. Kumbaga, puro, ang pinapaliwanag dito is principle lang. Meron pang movement yan that this hand would drag, kumbaga, papunta rito. Dito, banda rito, magdadrag yung kamay. Dragging the arm. Yan. Dragging the hand and the arm. Especially the lower hand. Yan. Meron yung galaw na ganyan. Bakit? Para smoothin. Diba? Pansinin nyo. Yan. Yan. Tatandaan din, pag yumuko ang karakter mo, nag-bob down ang karakter mo, but may galaw kang ganito, you have a movement like the same, just as I'm doing right now, ang kamay kailangan umangat. Hindi siya pwedeng umangat ang kamay, angat din ang ulo. Parang yung komedyante yan. Yun, yung nalaglag sa jeep, at yung dalawang kamay na yun,
Bayad po. So, yun. Joke lang. Ayan. So, yan. Notice ko siya, oh. Diba? Yung movement na yan, to, etong movement na to, Control A, I will move it in here. Yan. Yan. Ay, kulang pa. Kulang pa yung movement niya. So, I'll press it. Yan. Yan. Kailangan lumagpas siya eh. Ayan, oh. Ayan. Lumaki lang ang ulo, pero there's no problem with that. Madaling baguhin yan ng isang animator. Okay. Ayan. So, yun, oh. So, nag-issue yung kamay niya. Papunta ron. Then, so ito yung pinaka-anticipation niya. Inangat niya muna, okay, dahil pupunta siya dito. Or pwedeng drenag niya papunta ron. Or maganda nito, may final anticipation ka na which is more wider. Open natin. F7 na mas mataas. Yan, no? Mas mataas. The arms. Yan. The arms is yan. Ganyan. So, yun yung kamay niya. Ayan. Huwag ganong takba ng muka, guys. Napalapit ko lang. Pero, hindi tinatakba ng muka. I-adjust natin to. Huwag tatakba ng muka. Tatandaan yan. Kasi nga, yan ang hinihingi madalas ng kliyente. I want to see the face of my character. Ganun yung mga expatriates. Okay? So, better not to, kumbaga, hide it. Expose it. Ganun yung gusto niya. Expose my character. Yan. Okay tayo yan, guys. Oh. And he go that way. So, yun yung gap. Magkakaroon siya ng gap again. From here, ito yung pinaka-final anticipation. This one, this keyframe or key pose. Magkakaroon siya ng gap or wait. Magkakaroon siya ng wait. Kasi nga, at this point, ito na yung babagal siya. So, ito yung pinaka-anticipation niya. We have an initial anticipation, di ba? Ang mga initial niya ay kasama na yung dragging. Pero yung dragging is a drag. It's a part of interval action. Then, the first part of the drag, ayan, or the anticipation, I mean. Then, the anticipation. So, ito yung antic. In animation, we usually call it simply antic. Ito is hindi na yung kompleto anticipation. Okay? Yan. Antic, then drag. Yan. Okay? Then the action. Yung main action na yun. So, yan. So, meron kasunod pa yan. Huwag na natin dagdag. Sa susunod sa pag doon na lang sa part na mag-animate na. Importante lang makita nyo yung paano gamitin ang principle na anticipation. Okay? Ayan, o. Diba? Kita nyo, no? Ganda, smooth na smooth. Wala pang in-between yan. Tatandaan nyo, kung may in-between yan, lalong gaganda yan. Kaya swabing-swabing galaw. Taon-tao yung galaw. Diba? You go that way. Ayan, no? Kita nyo yan? Galing, ha? Kulang lang to yung ending. Pero, mapapansin nyo, taon-tao talaga siya. Yung aking ginawa. Okay? So, that is for the, anong tawag dyan? Anticipation. Control A. Ay, wag na. Dito na lang pala. Delete. Okay. Next part is
ano yun? Yung staging. What is again staging? Staging is yung, ano ba ibig sabihin? To make it clear, or what is the scene would look like, or what is happening and about to happen. Okay, so it's simply staging, drafting, or creating the focal points. Yan, focal points yung nakalagay kanina. Dun sa, ano, na hindi magandang sound na recorded. Okay? So, creating focal points lang. In strong silhouette, guys. And you need to utilize negative space. Just like what you seen earlier doon sa Lion King, yeah? Nandito sino yun? Si Simba na ba yun? O, si Simba yata yun. Sino ba yung kasama niya? Nakalimutan ko. Dito yung ibon, yung parrot. Ayan. May kasama siya eh. Yung anak. Basta, replay na lang, panoorin nyo na lang. Kunyari yan niya, yung anak, si Simba. Ayan. Ayan, kunyari yan. Napansin nyo, ito yung stage niya. Ayan, ba tayo? Ayan. Hey, what's happened? Ayan. So, ito yung frame niya. Yung makikita, camera frame. Or, yung stage. Makikita sa cinema or sa TV screen. So, yan yung camera frame niya. Yung nasa loob na ito, makikita. Okay. Ito yung sinasabi ko a while ago, utilizing the negative space. Ito yung negative space. So, may space silang dalawa na itong si Birdie, adjust ko ng konti, si Birdie, ayan, ay halos bandar yan. Okay? And wala siyang subtle lang ang movement niya dahil hindi, ito yata ang subtle ang movement nun sa scene na yun. Si si Parrot lang ang flap ng flap, siyempre, ibon. Then, he's talking, reporting to the sa chief niya, ano, yung tatay ni Simba. Yan. So, the animation created a negative space utilizing yung focal points in strong silhouette. Kumbaga, hindi niya nilagay ng director or those animation artists involved on those scenes na magkadikit siya rito. Ayan, ito yung ibon. Ayan, may isang ibon. Hindi pa na yan. Hindi niya ginanyan. O hindi niya nilagay dito. Si Birdie. Ang baga, wala na. Yung sense of yung composition na wala na. Gumamit ang artist ng tawag dito, gumamit siya ng negative space. Ito yun, yung negative space, yung may X. Ayan. Ginamitan niya. Kaya pag gagawa kayo, kunyari yan, mga frame na, another frame ng eksena. Ayan. Ito. It is a cliff. Ayan. Cliffhanger. Ayan. Then your character. So ito yung umpisa pa lang, ibig sabihin ng staging, ito yung umpisa pa lang ng eksena mo. Wherein you are creating layouts for the suggested animation. So kung mag-animate ka, it begin with layout. Tinatayo mo o tinitindig mo yung mga character mo sa papel o sa digital stage. Okay? So if this is a clip, then a far clip niya is nandun. Ayan. What I did is I utilize the negative space.
Y. Ayan. Itong part na to. Yung U na nakikita nyo. Kasi nga, mas may drama yung dating sa mata ng viewer. Diba? Hindi natin siya tong part na to, character nilagay dito. Napansin niyo yung Lion King, di ba? Yung Lion King. Ayun yung clip. Ayan. Mataas yan eh. Tapos ito yung kalimutan ko na yung mga character. Yung 3D lang maganda na panood. Ayan si Unggoy. Tapos ito si Simba. Ayan, silhouette. Diba? Basa pa rin kahit rough na rough. Ayan. So, hindi nilagay ng tawag dito. Ito lang ha. Hindi nilagay ng director yung eksena na ito like earlier, yung nakagitna. Hindi niya nilagay dito. Nilagay niya sa gilid. Yun ang kagandahan ng ginawa ng director. Bakit? Para there is, kumbaga, space also for the characters, the other animals, to be seen in the screen. And yun nga, pati yung mga cloud formation, yung widen ng scope ng horizon, makikita how beautiful Mufasa, ano pangalan tatay ni Simba guys, nakalimutan ko. Ayan. Yun. Kumbaga yung kingdom nila ng mga lion. Diba? Hindi niya ginitna. Kasi nga, masasapawan din yung composition or yung pwesto or layouting or blocking ng mga other animals or other arts that being used in the said scene. Ganun siya. Yun ang ano ron. Okay? Naintindihan nyo? Another, ito na lang, last. So it is more of when starting your animation, especially in 3D, yan, 3D, in 3D, usually my students create, kumbaga, mga full of, ano ba tawag dito? Armors, yung kanilang characters. Sabi ko sa kanila, hindi yan paramihan ng armor. It's how the animate, how you give life on the character itself. Hindi yan yung paramihan ng armor. Tapos, ang galaw naman niya, wala. Di ba? Yung pangit ang galaw, so subtle, boring. So, kahit na, ang tawag dito, anong ganda ng eksena mo, gaya nga na sinabi ko kanina, yung portfolio mo, ano pa rin, yung mahina. Kasi nga, ang kaya mo lang is to model it. Kumbaga kaya mo lang ganon. So, hindi ka generalist talaga. Maganda, kunin nyo yung lahat ng pagiging 3D artist. Yung, ano yung una? Kumbaga yung pag-modeling, yung creating a character, tapos yung rigging, texturing, lighting, animation. Dapat lahat yun alam nyo. Ayan, no? So, kung merong eksena ulit na parang ganon, ayan. Ayan, diba? Lusog, mga kapatid. Ayan, sabi. I will fight you till the end. So, what again did I make? A negative space. Hindi ko, etong part na to, hindi ko siya idinikit dito. Wala nang makikita. Pansinin nyo, parang sabi ko kanina kay Ratatouille.
hindi dinikit sa bahay si Ratatouille. Kasi Ratatouille's action, gestures, hindi na makikita ng viewer. Yun yung puntos niyan. And always, guys, ang nangyayari is nagkakaroon siya ng sinasabing rule of thirds. Alam niyo ba yung rule of thirds? Sagot niya kung gising pa. Malapit gising pa. Ayun, may Yes, nagising. sir. Ang rule of thirds, guys, kung alam nyo, is a technique not only applied in layout and composition, but also in character design. It is used to avoid too much symmetry. Kasi too much symmetry is boring to the viewers. Yun. So, control A. Yan. Too much symmetry is boring to the viewer. Yeah? Kung merong eksena, pansinin niyo yung mga mga anime, yung nagpapalakpakan, iba-ibang muka, on a single line, yan. Diba, pansinin mo lang, boring siya. Yan. Yan. Iba, pare-pare sa expression, minsan pare-pare pa nakagano ng kamay. Diba? Diba, sa anime, ganyan. Yan yung too much symmetry. Dapat yan, nilagyan niya ng meron dito na nakaganyan. Tapos nakaganyan yung ano. May maliit man lang. Kaya nilagyan niya ng puwang. May puwang. Eto, dapat tong character na to. Ito na. Tinanggal, etong nilagay. Ayan. Para hindi siya too symmetrical. Ay, nabura. Ayan, hindi siya too symmetrical. Then dapat iba-iba ang ginagawa. Yung kamay, excuse, teka, ano mga tubig. Natuyuan eh. Ayan. Okay. Para hindi siya boring tingnan. Too much symmetrical is boring. And adding on to the rule of thirds. Ang rule of thirds ganito, guys. Para alam nyo talaga siya. Makita nyo siya as a whole. Okay, wait lang ha. Ang ano niya, ang laro niya ay ganito. You are dividing a picture into 3 parts. Okay? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Okay. Yan. Tatlo. So, ganun din horizontally and vertically. Okay? Yan. So, 1, 2, 3. So, divide it first. So, the 4 intersections, guys, are the areas or the ideal areas to place your point of interest. Saan yung point of intersection na sinasabi? Ito, yung 4 intersection. Ito. Yan. Ito yun. Control A. Ng gawin ko lang 50. Okay. Then another layer. Ayan. So, lumabo siya. Ayan. So, eto. Kung maglalagay ako ng character dyan, guys. Notice nga, pansinin niyo mahigit. O, teka, lumagpas ako sa line. Ayan. Up. Oo nga kasi nilabuan mo. Malik mo sa 100.
So, nakasabihin natin nakatalikod. Okay, yung character. Yan. Pansinin niyo yung point of, sinasabi, for intersection are the ideal areas. Your point of interest. Ito, o dyan, paganyan, paganyan, paganyan. Ano yun? Ibig sabihin, tong gitna, we leave it blank. If you want to add a character to this, it would become too symmetrical. Yan yun. Yung masyadong nakapokus ang character mo, ay yung nanonood mo sa gitna ng sinihan. Yung mata niya ay lagi na lang nasa gitna. Aantokin yan, guys. Kaya nga too boring, too dull, too boring. Kaya ang ginagawa natin, hindi. Nililibang natin ang mata nila. Nilibigaw natin yung ibang mga part. Ayan, no? Ito yung part. Ito. Yung mata natin lalaro sa TV o sa sinihan. Di ba? Napansin niyo yun? Yung sa Avengers, nilaro yung mata natin talaga ng mga ang tawag dito, mga shots given to us by the director. Galing eh. Hindi siya yung, especially yung, ano ba yun, Civil War, yung maglalaban yung group Team America at saka Team Iron Man. Na, both ends sila, di ba? Both ends sila dun sa airport na tawag dito, setting. Both ends. Dito yung grupo, dito yung kabilang grupo. So, ang ganda. Ang gitna lang nila is parang may aeroplano dun sa malayo. Then, yun. So, eto yun. Kung mukha naman yan, natin. Kung mukha, hindi tayo naglalagay ng mukha o parts ng mukha niya doon. Hindi natin nalagay dito lahat yung mata. Ayan. Ginagawa natin. Ayan. 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 Ngayon lang dumating. Hello there. Ngayon lang dumating. Pero bago, hello, Maui hintay. Hindi mo ako nahintay kanina. Okay, Maui. So, ayan o. Maui nandito sa ano eh. Bali, tutuloy ko na lang to sa susunod na meeting. Ayan o. Pansin niya. Yung mga details niya, nasa labas ng frame. Ano, wala akong nilagay dito. Yung sa aking intersection. Bagay, mapapanood mo naman to Maui mamaya. Ano ko. Hindi ko na siguro edit. Ganito na lang. Okay. So, ayan siya. Diba? Hindi natin nilagay yung mukha ni character doon sa ang tawag niya, ay mga sama pala yan. Anyway, hindi ko nalagay yung mukha niya sa gitna, na gitna. Yung ideal areas of intersection, ito, ng rule of thirds. Napaka-importante ito. Kasi pag nagsimula kayo na eksena, nilagay nyo lagi sa gitna. Boring yun, guys. Kahit 3D pa yan. Boring lalabas yung eksena nyo. Hindi tayo naglalagay ng character dito. Nandun lahat. Kahit anong ganda pa ng pagka-render ng 3D character mo. Ayan. Kahit anong ganda pa ng suot niyan. Boring lalabas sa mawang pa yan. Sa mga manonood mo yan. Kasi nga, gitnang-gitna siya. Hindi mo man lang nilabas. You did not give
kumbaga, time for the viewers to see yung backdrop din. So, itong backdrop, hindi nyo mapapansin kasi ito lang. So, kung may ginawa kang mga settings na maganda, wala, masasayang ang ginawa mo kung tayo na 3D. So, kasi nga ang focus ng viewer mo is gitna. So, this is wrong. So, yung kanina, a while ago, yun yung tama. Okay? So, yun yung staging. 55. I have 5 minutes left. Paano yan? What else could I tackle? Kulang talaga itong ano eh. Dapat di na ako nag-video eh. Sa susunod, di na ako nag-video. Ha, guys? Agahan nyo na lang pagpunta sa ano. Kasi, papansin nyo, interesting siya eh. Yung animation, especially, makikita niyo siya first hand sa isang animator. I am a 2D animator nga pala guys ha. Yan. At profession. Hindi na ako nag-work talaga sa Actor Studio. Nagko-commission na lang ako sa net ng mga freelance. Ganun na lang. Ayan. So, yung isa, unahin na natin tong exaggeration. Exaggeration na principle. I have 4 minutes left. Yung sinasabi kong line of action, yan yung character mo. Yung trust niya, ito yung trust niya. Yung flow ng force driven by that trust. Yan. Yan. So I begin first with a head, then yan. Then susunod ko yung trust niya. Ito na nga. Yan. Yan. Basta ito na yun. Yan. Then, saka ko ilalagay yung anong tawag dito? Yung kanyang gustong gawin. Yan. Ayan na siguro. Yan. So, ito yung the egg. Ito yung yan. Urahin ko muna yung iba. Yan. So, ito yung line of action niya. Ito yung nagagawa na movement mo. Kumbaga, in a flow, kumbaga yung smooth manner. Especially when you are creating poses sa 3D. Kasi nga, mas lumalambot, mas gumaganda yung mga pose. Okay? Mas ano siya, exaggerated. Mas exaggerated mo mapapakita yung tawag dito, yung pose na gusto mo or yung eksena na you intend to see to us. Yan. Napansin niyan, kahit rap na rap siya, kitang-kita yung ating ginagawa. Yan. Napansin niyo yung isang kamay, nilagay ko dun sa kabila. Okay? Bakit ko nilagay dun? Okay. Selection tool, nilagay ko, ayusin ko lang. O, pwedeng ganyan na eh. Pwede ng ganyan. Yan. Pinas ko. Yan ang nakuba. Eraser tool. Yan. Brush tool. Bakit ko ginawa to? I added silhouette and balance. Pansinin niyo yung balance. Ito. Yung center of force and thrust niya, balance. Ito. Babagsak tayo, guys. Tatandaan nyo, pag sa 3D na kayo, nakapag-create na kayo ng model, gusto nyo ng paggalawin, nairig nyo na. Tatandaan nyo, pag ang leeg nyo lumagpas sa tao, sa atin, sa paa natin, may tendency ng bumagsak. Okay? So, dapat you have to support it with arms. Yan. Ito, meron siyang trying to grab something. Siguro, nakita siya ng iPhone 11. Ayan. So, pinulot niya. Ooh. Okay, niya, no? Diba? Nakapulot. Ayun. Ayan.
So, sinuportahan ko ng kamay. Ito sa likod. Yan yung isang, ng exaggeration. Nga lang, 4 o'clock na guys. Baka singilin na tayo ng ng tawag dito, ng Zoom. So, I need to stop it na dahil hanggang 4 o'clock din tayo. So, kung may tanong kayo, doon na lang tayo sa FB. Magtanungan. No, guys. Sayang nahuli si Sige. Nawi. Okay lang, guys. Kasi for now, Okay lang po. Yes, sir. Okay lang. hindi ng ko hindi ko kayo rin nabigyan ng tsansa magtanong, ganyan ako magturo talaga. Gusto ko yung masinsin, yung maiintindihan, kung maaari lahat ng examples maibigay ko sa student para to absorb maigi yung gusto niyang malaman at para marating niyo yung gusto niyang marating na career. Okay? That's all guys. Bye-bye for now. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you po.